Sige ma'am. Sige po. Yun, naagad na guys natin si madam. Nagulat na gulat kasi ngayon daw siya nakasakay ng Move It na rider ang gamit. Tapos pogi pa yung driver. Ayan. Wait tayo sa next booking ano. So ayun guys, sa point na to is sumilong muna ako dahil yun nga lumalakas na yung ulan. And then, yun, mababasa yung phone natin kasi wala tayong plastic. Kaya, ayan, sumilong muna tayo. May nakita ko dito ng isang magandang silungan, parang garahe yata to. And then, dito muna ako nagsilong. At saka, ayan nga, sinat muna natin yung ating second booking na passenger para sabihin na after na ng ulan, papatila lang muna tayo para hindi mabasa. Pero napansin ko na almost 25 minutes na akong nag-aantay ng tila pero hindi tumila sa point na to, no? Sobra, mas lalong lumakas yung ulan. Malapit lang siya dito sa pwesto ko sa area ko. Pero dahil ulan, hindi ko siya ma-pick up kasi mababasa. And then, yun na nga, wala din akong dalang plastic para dito sa aking cellphone, sa mababasa. And then, yung white shoes ko nga, mababasa din. So, nag-decide ako na mamaya na siya pick upin. Magpatila muna, pero yun nga, hindi siya tumila, patuloy yung lakas ng ulan niya. Lakas ng ulan, yari ang ating sapatos, naka-white shoes pa naman tayo. So, ayan guys, after ng ulan, dumiretso na nga ako sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng plastic, para balutin natin yung ating shoes na puting-puti. Ayan. So, sira talaga outfit natin pagka ganito, So, ayan. So, 2 pesos nga pala yung isang plastic. Napunit ko kasi yung isa, guys. Diba, sobrang hila ko, kaya bumili ako ng isa pa. Ayan. Kaya, since 2 piso lang naman, so hindi na tayo nang hinayang doon sa 2 piso, Ang importante, hindi madumihan yung ating sapatos. Although, hindi natin siya maiiwasang mabasa. Pero, ang point natin dito is para hindi madamihan ng sobra, Kasi, yung dumi at alikabok ng alsada, pupunta doon sa white shoes natin. So, napakahirap labahan. Kaya, ang ginagawa ko pagka ganito, minabalutan ko. So, after ko nga mabalutan, ayan, bumalik na tayo sa ating motor para sunduin na or pick upin yung ating passenger, So siya ay papunta ng Pasay at pinick up natin siya dito sa sa Muntinlupa, sa Putatan. Sa Tunasan to. Ayan. So, yun. So, let's go. Samahan nyo ako at pick upin natin yung ating poging passenger, So, ayan, umuulan-ulan pa. Mapapansin nyo sa ating webcam or dashcam, nababasa, may dot-dot na pumapatak yung ulan talaga. Pero dahil waterproof naman siya, boldago, walang ulan-ulan dyan. Tsaka yung intercom natin, waterproof din naman, so salamat sa mga receiver. Kasi legit sila. So, ayan, dyan natin napatunayan yung quality at kalidad ng kanilang produkto, So, dyan natin nasubukan. Sobrang lakas ng ulan. Ayan. So, yan. So, dito nga sa point nito is ay nahanap ko na kung nasaan yung ating passenger. Nandito na tayo sa pin location. So, hinahanap ko na yung ating passenger. Asan ka na ba, brother? Ayan.
So, ayun, si Pogi. Nandito na siya. So, ayan. Oo, brother, ako yan. Nag-iisang Pogi sa balat ng lupa. Sure. Ayan. So, ano, brother? Ready ka na ba? Ready ka na maligo sa ulan? Oh no! So, yan na nga. Sinuot na yung helmet, ano? Wow. At yung ating helmet, ready full basahan na din. So, dito nga sa point na to, hiningi ko yung kanyang bag para ilagay din sa ating U-box, ano, para hindi mo basa. If ever na lumakas man yung ulan sa daan, so hindi na mababasa yung mga gamit niya. So, after namin may ilagay yung bag niya at masafety ko na siya, ayan, nag-start na kaming magbiyahe, ano, kasi medyo malayo yung takbo namin. So, long rides to na sa 390 yata yung babayaran niya sa akin, ano, mula Tunasan hanggang sa Pasay. So, sa Pasay siya, no? So, dito sa point na to, medyo daan-daan ng konti kasi ayun nga, basahin ko kalsada, medyo madalas, so medyo delikado. Ayan. So tayo, Pasay tayo, no? Kikipag-date ka lang yata dun eh. Kikipag-date ka lang yata dun eh. Taga doon naman. So dito ka pala nakipag-date. Tapos na pala. Kamusta naman? Nakailan naman tayo? What? Kamusta naman? Nakailan naman tayo? Oh no! So ayun guys, si Kuya pala ay galing sa date dito sa kanyang girlfriend sa Tunasan, ano? Sana all makikipag-date. Sa dito nga pala sa part nito, medyo nahirapan ako makalabas kasi sobrang dami ng hams. Ang lalaki nakalawid tayo, ano? So, hindi pwedeng hindi isisyete kasi sumasabit yung ilalim natin, no? Kaya kung mapapansin nyo, sinisyete tayo, ano? Para hindi sumayad yung ilalim. Ayan, luwag pa. Papogi pa ng motor, ayan. Dito nga sa part na to guys, mapapansin nyo na lumalakas na yung ulan, ano? Napapadami na yung patak ng ulan sa ating camera. So, bumuhos na ulit yung ulan hanggang sa labas. Na makalabas ako ng highway doon na. Lumakas yung ulan hanggang makarating kami, no? So, basang-basa tayo ng mga oras na yan dyan. Kaya, after natin siya may hatid, umuwi na rin tayo kasi basang-basa na tayo, no? Ayan, wala nang tuyo na tira sa atin. Hanggang sa underwear basa tayo. So, wala kasi tayong kapote at hindi rin naman ako mahilig mag-raincoat. So, feeling ko, iwan kung bakit kinarm. Piling mo kasi yan, baduy-baduy sa akin at ang pangit-pangit ng raincoat kaya hindi ako nagre-raincoat. Mas gusto ko pang basa at maligo sa ulan kaysa magsuot ng raincoat na ang pangit. Sorry guys, ganun talaga siguro. May kanya-kanya tayong, alam niyo yun, gusto sa buhay. Ayan. So, point na go, basa tayo. Ayan. So ayan, palabas sa amin ng highway. Sobrang dami talaga ng hams. Ayan. Ang mapapansin nyo, binababa ako talaga yung paa ko tapos tumitindig ako sa motor para mabawasan yung bigat para hindi lumapat, ano. So nakalabas na nga tayo ng Tunasan. Papunta na tayo ng highway, palabas na tayo na. So dire-diretso na to. At yun nga, medyo lumalakas yung ulan. Ayan. Mapapansin nyo yung camera natin. Hindi na halos makita yung bit na gawa doon sa dark ng tubig na ulan, na. So dito nga, medyo nangamba ako ng konti kasi lalim na ng tubig. So akala ko ay lulubog. Ayan, sobrang dami ng tubig. Kasi wala namang butas yung highway na to.
araw labasan ng tubig. So naipon yung tubig dyan sa gitna, no? Ayan, ang dami. Pero yun lang, nilakasan ko yung loob ko. Kasi, ayan, sumaantawid na nga tayo dyan sa tubig. Ayan, dire-diretso na tayo. So ito ay papunta na ng highway, ano? At mapapansin nyo, sobrang lumalakas na yung ulan. Ayan. Medyo basa na rin nga pala ako sa part na to, kaya dinire-diretso na rin. At saka kung hihinto kami at magpapatila ng ulan, mukhang hindi titila, so gagabihin lang kami lalo. At hindi naman titila. Kaya ayan, dire-diretso na kami. So nandito na kami sa dito sa Daang Hari. Ayan. Padaang Hari na kami. Papunta ako ng binaybay ko na ipapunta ng Muntinlupa. Ayan. Kung papunta ng Pasay. Puro service road. Ayan. So dire-diretso. So dito, kaliwa na ako kasi dito ipapunta ng Malabang. Ayan. At saka doon sa banda mo nahan guys, mapapansin tumigil ako ng konti bahagya kasi tinignan ko yung status ng traffic, ano? Kasi mostly kapag ganito maulan, nagkukos talaga siya ng traffic kasi yun nga, medyo baha. So depende sa area kung mataas sa mababa. Kaya chinik ko muna yung status ng traffic. Kaya huminto ako sa bandang unahan para i-check. So ayun na nga guys, gumilid na nga ako dito at mag-umpisa magplano para alamin kung saan yung pinaka-best way, yung iwas traffic, ano, at saka yung hindi mabaha. So mapapansin nyo dito sa part na to, medyo nahirapan akong mapindot yung phone ko gawa doon sa plastic, ano. So ayan, sinuzoom at sin-out ko yung ating ways para ma-check yung status ng traffic. So after nga nun, ayan, nagpatuloy na ulit kami. So wala naman traffic dito sa ating dadaanan sa Muntinlupa, dire-diretso papunta ng Pasay, ano. So wala naman, kaya ayan, dire-diretso kami. Tuloy ang biyahe pero sobrang lakas na talaga ng ulan at yun nga, medyo ginigilaw na rin ako sa part na to, no? Kasi sobrang basa na tayo, no? Dahil kung mapapansin nyo, lakas ng ulan. Ayan. So yun nga, meron lang akong isang pinangangambahan kapag ganitong maulan lagi, ano. Yun hindi natin maiiwasan sa motorista. Yung mga butas, syempre pag ganitong maulan, hindi na natin makikita yung butas kasi nakalibel na yung tubig. So hindi na natin marirecognize kung saan ba yung may butas. Kaya para sa mga tulad ko na rider na nabiyahe ng ulan, inabot ng ulan, doble init po tayo, ano. Ayan. So mas maganda sana kapag mga ganito, kabisado natin yung lugar para alam natin yung may butas at walang butas. So ganun pa man, ingat po tayo, ride safe lagi, ano. Ayan. So sana wala tayong madaan ng butas na malalim para hindi tayo mashoot. Kasi hindi na natin siya mapapansin, hindi natin makikita, ano. Kaya doon ako nag-decide sa kabisado ko handaan. Sa Muntinlupa na halos araw-araw ko na nadadaanan. So medyo kabisado ko na yung mga butas kung nasaan. At saka sa part na yun sa kung wala naman doon masyadong butas or kung magkabutas man, medyo maliliit at mababaw lang. Unlike sa ibang area talaga na hazardous na sobrang nalaki ng butas na kapag nalagyan ng tubig, na puno ng tubig, hindi mo na talaga makikita. Magugulat ka na lang kasi masushoot ka na lang talaga. Mapapawaw ka na lang talaga. Ayan, mapapasalamat ka na lang talaga sa mga DPWH na gumawa ng highway, na maraming salamat sa inyo. Kasi ang ganda ng gawa ni Balsada, walang kabutas-butas, safe na safe kami mga rider ganun.
Speaking of DPWH, hindi ko maintindihan sa kanila kung bakit ganun yung paggawa nila ng kalsada, Yung tipong kapag may inayos sila, may ginawa na binutasan nila, lalagyan lang nila ng, alam niyo yun, yung napapansin nyo lagi sa kalsada na makapal na bakal, yun lang yung tinatapan nila. Which is napaka-unsafety nun para sa ating mga motorista, Unang-una sa lahat kasi, madulas siya talaga pag minsan nga kahit hindi basa So lalo na ngayong basa kapag magantong maulan. So hindi ko maintindihan kung bakit tinanggal nila yung simento, hindi nila binalik na sementuhan ulit at ginawan lang nila ng yung parang tinapal na tayo na bakal. Tapos ang epic pa nito guys, yung mga bakal na nakauslit matatalas, and then yung iba minsan sobrang tulis talaga. One time na dito sa Pasay minadaanan ako, so ayun, sabog talaga yung gulong ko kahit bago, butas talaga, sabog. Yung sealant ko tumapon talaga sa binti ko, kaya nagulat ako kung bakit may tumapon ba. Sa pagtingin ko, sealant na pala siya. So basa na yung butas na yung aking gulong, sumabog na. So kahit ipabulkanize, hindi na pwede kasi ang laki ng butas. Kaya ayun, mapapawaw ka na lang talaga at mapapasalamat sa Mantipin WH na gumagawa ng highway. So shoutout po sa inyo. Sana mas marami pa kayong mga kalsada magawang maayos na ganito. Sana huwag nyo na simintuhin, lagyan nyo na lang ng bakal, Mukhang tinatamad, kinukulang nga sa semento Huwag nyo na simintuhin kaya, Tapalan nyo na lang kaya ng tapalan ng puro bakal, Hello guys, disappointed na ihatid na natin si passenger, So hindi ko na napakita sa iyo sinalobat na yung ating dashcam. So ayun, maraming salamat sa iyong panonood. Sana po supportahan natin ang ating channel, palike po and subscribe. Thank you so much. Bye-bye. See you next video.